dear beloved, Boss Mike, Cervera. Dito na tayo mga kababayan ko kay Attorney Claire Castro. Meron pong sinasabi ito. Ayan na. Itong nangyari na sigalot sa Middle East, hindi naman natin to ginusto. Kahit anong gawin nating pagpupursigi dito, hindi talaga natin ito hawak. Yan ito Helen Tenocio, makinig kayo. Ngayon ginagawa nilang issue. Ang hirap-hirap nakakahilang bayan. Mahirap na buhay ng mga Pilipino. May pag ganun silang drama. Mahal-mahal na ng gasolina. Ano ba ng mga klase ito? Pamumuno. Ganun yung mga DDS no? Mga kababayan ko, hindi ba nila alam na ang nangyayari ngayon ay resulta ito? Ang nangyayaring pagtaas ng bilihin ay resulta ito ng matinding digmaan dyan po sa Middle East. Hindi ho natin ginusto't walang may gusto niyan. Hindi ginusto ni Pangulo, hindi ginusto ni Attorney Claire Castro, at lalong hindi ko ginusto at hindi nyo rin gusto. Diba, Joey Ariola? Ginusto mo ba yan? Lahat po yan, pandaigdigan. Si Donald Trump nga nagbanta na sa Iran. Ano sabi? Kapag ka tinuloy-tuloy nyo yan, napasabugin ang mga barko na dumadaan dyan. Mga kababayan ko, wala daw, hindi daw mangingimi si Donald Trump. Talagang yayariin na sila ng all out. Kita nyo, no? Kita nyo, may ibubulong ako sa inyo, May ibubulong ako sa inyo. Rino Angel, makinig kayo, Ricardo Lau, JC, late ka na. Tignan nyo mga kababayan ko, ang Iran, kumampi sa China, kumampi sa Russia. Yan po yung magkakaalyado Nakipag-agreement sila. Dyan sa mga bansa na yan. Tapos, pinabayaan. Di ba kaalyado mo? Di ba? Ano na nangyari? Di ba? Takot sila sa Amerika. Tapos gusto nitong mga pro-China, sa China tayo pumanig. Sa China tayo kumampi. Putik na yung ginagahasa na tayo ng China Tapos gusto nyo kampihan pa. Mga immoral. Diba? Elvira Garcia, Larissa Corpus. Lahat po yan mga kababayan ko. Ito na. So ang una-una natin dapat gawin bilang Pilipino, magtulungan tayo lahat. Yan. Correct. Magtulungan tayo lahat. Tapos, yung mga naninira, tigil-tigilan nyo muna. Kita nyo? Walang mangyayaring maganda o walang maidudulot na maganda yung paninira nyo sa gobyerno. Tama. Mas magandang mag-isip kayo, gamitin nyo yung utak nyo Yan. Correct. para makatulong kayo sa lahat ng mga kababayan natin. Wala nga silang utak. Yung idol nga nila si Sara Duterte, walang utak Paano naman nagka-utak yung umidol sa walang utak? Kaya Attorney Claire, maging na tayo, tanggapin na natin ang katotohanan natin na lahat ng mga DDS bobo, tanga, mangmang. Di ba? Ang panawagan, ganito Ang payo, magkaisa tayo. Tama Alam nyo, sa totoo lang, yung pong sinasabi na pagkakaisa, yan po ay isang maganda na paraan para tayo ay kahit papano hindi tamaan ng epekto ng gera. Kaya lang, alam nyo naman yung mga DDS, war freak sila. Di ba? War freak tanong nyo si Sara, kung maiisip niya yung naisip ni Attorney Claire Castro, syempre hindi, Teresita Tan. Hindi niya maiisip yon, Diana Cuba. Paano maiisip ni Sara? Bobo nga yun. Walang alam yun ni Sara Duterte. Kaya nga kapag may mga interview, Larissa Corpus, thank you naman, thank you naman dito. Naku, meron na tayong 20, pambili ng bigas. Di ba? Pupo Tingnan nyo mga kababayan ko kung paano ang mindset. Mindset. Mindset, Mary Pinoses.
ni Attorney Claire Castro, pagkakaisa lagi ang panawagan. Tigil muna ang bangayan. Eh yung mga yan, mga kababayan, paano titigil yung mga hayop na yan? Eh nagdo-double time na nga para agawin ng kapangyarihan. Hindi na ho titigil yung mga hayop na yan. Patuloy-tuloy hanggang sila'y mawalan ng mga hininga. Sana naman, ang babaho ng mga hininga niyan. Tuloy, ito na. Aray. Oh, hindi ka kasama. And sa And that pangatlo, was Herman Clark. With Bardagulan. With Bardagulan. Yes, ma'am. sa pangatlo, kung ano yung kaya nating itipid, Ah. diba? Sabi Ah. nga ito, whole of nation and whole of government approach. Approach, oh. Lahat talaga tayo dito magtulungan. Ang presidente naman natin, ang gobyerno nito, lahat ng kakayanin na ibigay na tulong, Correct. ibibigay po. At wag na po, ito kasi, ang problema kasi dito sa mga destabilizers na to, sa mga obstructionist na to. Sige, sige. Lahat ng binibigay na tulong, masamain. Oo. Katulad dito, di ba meron kaming 4-day week, 4-day work week. 4-day work week. Oh, which is good. Kasi makakatipid kami. Pinanatan na. Kasi Pinanatan na. kami naman ay Sorry. Para na ano ka na, distract ka sa gina. Sports bar kasi to. Tapos, Siyempre, babanatan ay lahat naman minamasama. Sabi ko nga sa inyo, anumang mabuti na plano at gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino, sa ating mga kababayan, mamasamain ho nila. Walang mabuti para sa kanila. Lahat ho yan sisiraan nila. Ganun ho, dumiskarte, tumira ang mga DDS. Wala, JC Penarubio, Rubia, wala. Walang mabuti para sa kanila. Kahit ang dami na ho na pinapakita ni Pangulo ng mga proyekto at ginagawa para sa mga kababayan natin, wala pa rin sa kanila yon. Di ba? Eto na. Lunita, mag-comment ka lang. Hindi, kasi kami, nilabas namin yung memorandum namin from the PCO. Yes. Tapos may mga tao doon, wow, sana all. Kung sino pa yung binabayaran ng mga ng tax namin, sila pa yung nauuna. Hindi niyo po kasi alam na work from home kami. Katulad kahapon, meron kaming meeting hanggang 6 o'clock ng gabi. At ito ay tulong na rin dahil ito po yung inuutos sa amin ng Pangulo. Correct. So wag na po kayo masyadong negatibo sa panahon ngayon. Lahat tayo Tama. dapat maging positibo para Tama. iangat natin kung ano yung dapat nating magawa para sa ikabubuti ng lahat. Yun na lang po ang gawin natin. Naka-lead by example. Kita nyo mga kababayan ko, ngayon ikumpara nyo yung pananalita ni Attorney Claire Castro kay Sara Duterte nyo. Hindi yata nila narinig mga kababayan ko, ha? Lakasan ko. Ngayon, ikumpara nyo si Sara Duterte ninyo kay Attorney Claire Castro. Diyan nyo masusumpungan na malayong, milya-milya hanggang buwan. Yung layo ng pag-iisip ni Attorney Claire sa iniidolo nyo na si Bobo Tangamangmang na Sara Duterte nyo. Tama, Ilocanja? Ang layo, Teresita Tan, ikaw. Kayo tatanungin ko, mga kababayan ko, hindi ba halata? Mga kababayan, kahit ipagpalagay na natin tayo yung nasa gitna, hindi tayo DDS, hindi tayo loyalista. Sa gitna na lang tayo, mga kababayan ko. Kung talagang may mga isip tong mga hayop na to, ikumpara nyo si Attorney Claire Castro sa iniidolo nyong Sara Duterte nyo. Yung utak malayong-malayo. Lalagpasan yung buwan. Baka nga umabot hanggang Pluto. Di ba? Tama, mali. Naghahangaraw eh. Sinasabi nila walang ginagawa ang Pangulo. Eto na, tingnan nyo, panoorin nyo. Anong plano ng Pangulo, Attorney Claire? Bang taas presyo ng mga bilihin, isinusulong sa Senado ang pag-alis o pagtapyas sa value-added tax o VAT. Nako. At live mula sa Marikina Yan ba yung walang plano, walang ginagawa ang gobyerno? Public Market, nasa frontline ng balitang yan. Si Mobile Journal, Bea de Guzman. Bea, may mga nakausap ka bang mga kapatid natin na mamimili dyan? At kung meron man, ano ang kanilang mga sentimento? Ayan mga kababayan ko ha. Ito ngayon ay sinusulong mga kababayan na tanggalin muna yung pong value-added tax.
Nakuha nyo mga kababayan ko, value added tax mga kababayan ko. So tatanggalin muna, sinusulong na. Abay, malaking bagay huyang kasi na hindi alam ng kampo ni Duterte, ni Sara Duterte. Hindi nga makapag kung ano-ano na lang sinasabing payo Magtipid po tayo. Wag po muna tayong maglakad at magbike. Kita nyo, magtipid pero wag kang maglakad at magbike. Wag kang gumamit ng ano ba 'yon? Carpooling. Wag ka muna daw mag-carpooling, magbisikleta, maglakad. Anak ng tinapa mga kababayan. Binabasa niya na hindi pa naiintindihan. Ang sakit sa bangs ni Ernie Palma. Lucy San Ramon. Ang sakit talaga sa bangs ni Sara Duterte. Eto pa. Bukod diyan sa pagtatanggal ng pagsususpende muna ng value added tax, JC, eto, na ipamamahaging fuel subsidy ang Department. Ulit. May hiwalay na ipamamahaging fuel subsidy ang Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, hiwalay pa ito sa fuel subsidy na ipagkakaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yan ba yung walang plano mga kababayan ko ang gobyerno para sa mga kababayan natin? Subsidiya, mga kababayan ko, na imbis sila tamaan ng pagmamahal ng mga bilihin, pangunahing bilihin tulad ng gasolina. Mga kababayan ko, Melly, mga kababayan, ito, antindi. Ang Pangulo, sabi ko sa inyo, hindi nagsasalita, hindi nagkukomento, pero merong aksyon, may gawa. Yung isa naman, daldal ng daldal, ngawa ng ngawa, palpak na, bobo pa, tatanga-tanga pa, magsalita, yung deliver ng mga sinasabi, mali-mali, wala pang nagagawa. Nakuha nyo, mga kababayan ko, si Pangulo hindi nagngangangaw-ngaw, hindi nagsasalita, pero maraming proyekto, mga kababayan, na ginagawa. Kita nyo, si Sara, nagbabasa na lang ng kanyang mensahe. Aba mga kababayan, nagkakamali pa. Ganon katanga, kabobo si Sara. Di ba? Sa domestic flight lang, tinanggal, boss. Ito na. Ano rin naman sila, in crisis situation din, yung ating mga magsasaka at mangingisda. Magsasaka at mangingisda, meron pong plano ang gobyerno. Madaling salita. Ano pa, Boss Mike? Tingnan nyo. Sisi kayo ng sisi. Mga damuho kayo. Ano ba pinagmulan nito? Ito. Na dapat maghanda ang buong mundo na umakyat, wow, sakit nito, sa $200 per barrel ang presyo daw ng langis. Sinabi ito ng Iran kasabay ng pag-atake nito sa mga merchant ship. Inirekomenda naman ng International Energy Agency ang malakihang paglalabas ng mga strategic reserve para bawasan ang epekto ng pinakamalalang oil shock mula pa noong dekada 70. Ngayon, ito, ayan mga kababayan, nagbabala na ho ang gobyerno ng Iran. Ngayon, bakit nyo sinisisi kay Pangulo? Diba? Bakit si Pangulo, Sara Duterte? Bakit si Pangulong Bongbong Marcos ang sinisisi nyo sa mga nangyayari? Pwede naman kasing si Martin Romualdez Ayop ka, Chris Ulo, dumating ka pa. Di ba? Tama! Basta hindi corrupt si Martin Romualdez, halata naman sa tiyan niya. Talaga, lumiit na, ano ka ba? Di ba? Yan, ano pa? Eto pa. Balik bansa na ang halos 500 Kita Pilipino nyo? mula UAE na apektado ng tensyon sa Middle East. Nako. May report si Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Kita nyo? Mahigit 500 mula UAE, United Arab Emirates.
mga kababayan, ang napabalik na. Di ba, Randolph, Musilena? Napabalik na! Yan ho ba ang walang ginagawa, walang plano na gobyerno? Ang tanong ko nga, sabi ko nga sa inyo, si Sara, ngawa ng ngawa, ang daming sinasabi, meron na bang nagawa? Uulitin ko yung tanong, mga kababayan ko. Si Sara Duterte, ngawa ng ngawa, mali-mali pa yung pahayag. Aba mga kababayan ko, hanggang ngayon, wala pa rin nagagawa! Tama ba? Tama? Grabe, no, mga kababayan. Ang dami na po pala napapabalik. Oh! Pero, Rosalie Agsalud, yung mga DDS, ganun pa rin, walang ginagawa, Eka. Wala pa rin. Namulot ng basura pala. Yung pala yung nagawa ni Sara. Walastik, walang Diyo, mga kababayan. Ewan ko ba? Ay, nako. Sige, tuloy. Ligtas na nakabalik sa Pilipinas ang 442 Pilipino mula sa United Arab Emirates na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Yon. Pasado alas 12 ng tanghali nitong Sabado. Kahapon yan, ha? Walang sabi-sabi ang Pangulo. Hindi nagbibida-bida si Pangulong Bongbong. Walang yabang. Oo. Pero may trabaho, may gawa, mga kababayan. Si Sara Duterte, pabida-bida kung ano-ano mga sinasabi niya, mali-mali na, pati bisikleta, pinagdiskitahan niya. Pati eroplano, mga kababayan, madali lang daw, badalin doon. Pero hanggang ngayon, meron ba silang nagawa? Ayun, ang ginagawa nila, pinagtatakpan ng fake news. Sinabi na si Baste Duterte, humiram ng eroplano sa China, sinundo yung mga OFW. Kaya wag na kayong magtaka kung etong ginagawang trabaho ng gobyerno, ang kinin na naman nila. Tama, mali. Malamang yan aangkinin na naman ng mga DDS yan. Kaya nga panay ang palabas nila ng kung ano-ano. Tama mga kababayan ko? Palabas eto, tignan nyo mga kababayan ko. Baste Duterte, pinauwi mo ang OFW na nasa gera ng Middle East. Kita nyo, inangkin na nila. Ang mga DDS, inang tong mga to, ang sasakit sa ulo. Dahil wala hong maipakita na proyekto na ginagawa ang opisina ni Sara Duterte. Ang kampo ng mga Duterte, gagawa na lang ng fake news tulad nito. Ipapakain sa mga tangat bobo na mga naniniwala sa kanila. Pag nabalitaan to, share pa nila tapos papalakpak. Thank you, Mayor Baste. Ang galing-galing nyo talaga. Ganon! Diba? It's me, Enrique. Ganon sila. Putik na yun, gumawa ng fake news. Tapos, isi-share nila. Meron pang caption, thank you, Mayor Baste. Ang galing-galing nyo talaga. Basta Duterte, ang galing. Ganon. Ay. Pero fake news yan, mga kababayan ko. Fake news talaga yan. Hay, nako. Anyways, mga kababayan, inabot na tayo ng oras. Sorry naman, mabibiting kayo sa akin. Nais ko pa sana kayong makasama sa isang masayang talakayan. Kaya lang, alam nyo naman, maliligo pa ako, magme-makeup pa ako, mag-aahit pa ako, diba? Magbibihis pa ako. Nako! Kita-kita po tayo sa mga taga-Singapore, taga-Malaysia. See you po. Muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako po muli, ang inyong lingkod. Wala nang iba. Mike Cervera po ay nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Syokran. Our beloved
Boss Mike! Boss Mike!